Paglabas sa Terra Veda ay nagtungo si Jericho sa kakawyan. Malapit lang si Javier sa kanya dahil ayaw nitong mawala si Jericho sa paningin niya. Subalit naramdaman kaagad ni Jericho na may sumusunod sa kanya. Pagdating nila sa masukal na bahagi ng gubat ay pinatay ni Jericho ang sulo niya kaya mabilis na dumilim ang paligid at nawala siya sa paningin ni Javier. Hinanap ni Javier si Jericho sa paligid ngunit hindi niya maramdaman ang presensya ni Jericho. Animoy bulang naglaho ito sa isang kisap mata. Lingid sa kaalaman niya ay nasa likuran lang niya si Jericho na nagtatago sa isang madilim na puno. Biglang lumingon si Javier nang makarinig siya ng isang kaluskos sa likuran niya pero walang tao. Humakbang si Jericho sa likod ni Javier. Dahan-dahan itong hinila pababa ang hood at ipinakita ang sarili. Javier, mahinang sambit ni Jericho. Lumingon si Javier at kabadong tinignan si Jericho. Alam niyang magagalit ito dahil sa pagsunod niya. Nakakatuwang makita kita rito. Tumatawang kumakamot ng ulo si Javier. Anong ginagawa mo sa kagubatan ng 10 oras ng gabi? Seryosong tanong ni Jericho. Sinusundan kita. At ano rin ang ginagawa mo sa kagubatan ng 10 oras ng gabi? Balik tanong ni Javier. Hinubad ni Jericho ang balabal nito sa katawan at lumitaw ang suot niyang chainmail na may nakasukbit na espada sa tagiliran. Isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Makahulugang sagot ni Jericho. Maaaring nasa paligid lang si Eliseo. Alam mo ba kung gaano ito kapanganib? Tanong pa ni Javier, ngunit mariing umiling ang batang hari. Kailangan ko siyang harapin. Huwag ka na magatubiling bumalik sa Terra Veda anumang oras na gusto mo. Biglang tumalikod si Jericho upang magpatuloy sa paghahanap sa dambana. Sa halip na makinig ay sumunod pa si Javier. Tumigil si Jericho at lumingon sa kanya. Pambihira. Kahit kailan talaga, Javier, ayaw mo talagang makinig. Sermon ni Jericho. Naisip ko kasi na baka sumama ako. Hindi ka maliligaw at matatakot sa daan. Napangiti ng bahagya si Jericho sa palusot ni Javier at nagpatuloy na sa paglalakad. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay nakarating na rin sila sa bukana ng shrine. Huminto sila sa labas nito habang tinitingnan ng mga laso na nililipad ng malakas na hangin na nagmula sa kung saan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Siguro kailangan natin maghintay muna hanggang sa lumiwanag. Natatakot na mungkahi ni Javier. Nagpatuloy si Jericho sa pagpasok sa dambana. O sige, ikaw ang bahala. Pwede naman natin gawin ito ngayon. Ano man ang ginagawa natin sa dilim, kahit ito ay hindi ka panipaniwalang nakakatakot at mapanganib. Dagdag pa ni Javier at sumunod kay Jericho. Nakarating sila sa gitna ng dambana. Hinugot ni Jericho ang kanyang espada, saka inilagay sa isang bato. Natigilan sila nang biglang pumayapa ang paligid. Naglaho ang malakas na hangin na kanina'y tumatangay sa mga pulang lasong nakasampay sa mga lubid sa palibot ng shrine. Wala silang marinig na mga ingay o anumang kaluskos sa paligid. Nakapagtatakang bigla na lang tumahimik ang kapaligiran nang makapasok sila sa sagradong shrine at dumating sa gitna. Hindi maganda ang nararamdaman ko dito. Baka kailangan na natin sigurong bumalik. Baka. Napahinto si Javier sa pagsasalita. Hindi ako sigurado na ang isang espada ay magagamit natin sa isang espiritu. Sagot lang ni Jericho habang nakikiramdam sa paligid. Paano kung biglang sumulpot dito si Eliseo? Anong laban mo sa kanya? Ngunit hindi siya pinansin ni Jericho at naghintay ito sandali. Andito na ako! Yun naman ang gusto mo, di ba? Magpakita ka! Biglang sigaw ni Jericho. Hoy! Anong ginagawa mo? Naihibang ka na ba, ha? Tatawagin mo ang isang multo para sa ating kamatayan! Sinipat ni Jericho si Javier. Tama lahat ng sinabi ng tiyo mo tungkol sa lugar na ito. Maliban sa isang bagay.
Hindi lang ang aking amang nanguna sa pagpapahirap sa mga druid. Ginawa ko din yun. Mahabang pahayag ni Jericho na ikinagulat ni Javier. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan si Javier. Maya-maya pa ay biglang nakarinig ng ilang patak ng tubig ang dalawa. Lumingon sila sa likuran at nakita si Eliseo na nakalutang sa hangin habang tumutulo ang tubig sa katawan. Walang emosyon niyang tiningnan si Jericho direkta sa mga mata. Hinarap siya ni Jericho. Nasa kamay mo ang dugo ko, kaya hindi ako makahinga dahil sa ginawa mo. Isang tinig ng bata ang lumalabas sa boses ni Eliseo. Alam ko. Maiksing sagot ni Jericho, sabay binuka ang kanyang mga braso at lumuhod. May pananagutan rin ako sa nangyari sa inyo. Para sa lahat ng karahasan na nangyari dito noong pinangakuan ko ang pagdala sa inyo dito. Bata pa ako at wala akong karanasan dahil desperado akong patunayan ang aking sarili sa aking mga tauhan at sa aking ama. Nagsisimula ng umiyak si Jericho. Bumaba si Eliseo at dahan-dahang lumapit kay Jericho. Sinabi ko sa mga tauhan ko na iligtas sa mga babae at bata. Pero alam kong hindi pinansin ng ilan sa kanila ang utos ko. At napakaraming nangyari. Gusto ko silang pigilan, pero natigilan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Patuloy na tumutulo ang luha sa mga mata ni Jericho. Humakbang papalapit sa kanya si Eliseo na may madilim at nakakapangilabot na aura. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin ang mga hiyawan, sigawan at taghoy ng kahapon. Hindi ko alam kung paano may tatama ang pagkakamaling nagawa ko. Iniisip ko dati na wala na akong magagawa para magbago pa ang mga kakilakilabot na nangyari noong gabi na iyon. Ngunit may papangako ko na, ngayong hari na ako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maiwasan ang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Mula sa araw na ito, ang mga druid ay tatratuhin ng may paggalang sa nararapat sa kanila. Ibibigay ko sa iyo ang aking salita. Mahabang lintaya ni Jericho na patuloy pa rin sa kanyang pagtangis. Napabuga ng hangin si Jericho nang hinugot ni Eliseo ang kanyang espada sa tagiliran. Bago mo ako patayin, gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng kapatawaran sa nangyari sa inyo. Patawarin mo sana ako. Inihanda na ni Jericho ang sarili para sa kanyang kamatayan. Sa huling pagkakataon ay huminga ng malalim si Jericho at tuluyang ipinikit ang mga mata. Dahan-dahang itinaas ni Eliseo ang espada upang tapusin na si Jericho. Samantalang naghanda naman si Javier para pigilan siya, itinaas niya ang kamay para tirahin si Eliseo. Subalit nagulat si Javier sa sumunod na nangyari. Biglang binitiwan ni Eliseo ang espada at bumagsak ito sa lupa. Dahil dito, napadilat na mga mata si Jericho at nagulat din sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na inakay siya ni Eliseo para tumayo. Tumingin ito sa mukha ni Jericho pagkatapos ay niyakap siya nito. Nabigla si Jericho, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pinapatawad na kita. Mahinang sambit ni Eliseo. Napatingin si Jericho sa mga mata ni Eliseo na tuluyan nang naging maamo ang mga titig sa kanya. Dahil dito ay napaiyak si Jericho sa tuwa at gumaan ang pakiramdam. Parang bulang nawala ang bigat na nararamdaman niya. Humakbang paatras si Eliseo. Kasunod nito ay umalis ang espiritu na parang puting usok mula sa bibig ni Eliseo. Pinagmamasdan ito ni Jericho na may pagtataka. Biglang nagising si Eliseo. Bumagsak ito pero sinalo siya ni Jericho. Jericho? Tuluyang nahimatay si Eliseo habang tumutulo ang luha sa pisngi ni Jericho. Sa wakas ay natapos na rin ang bangungot ng nakaraan niya. Dahil dito ay tuluyan na siyang makakahinga ng maluwag. Wala nang natitirang sakit na nakatanim sa puso niya.
matapos ang kapatawaran na natanggap mula sa espiritu ng batang druid. Bilang kapalit ay ipagpapatuloy niya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga ang pangakong binitiwan niya sa batang multo. Kinabukasan, pumasok si Javier sa kwarto na may bitbit na maliit na basket, laman ng mga bagong nilabhan na damit ni Jericho. Tumigil si Jericho mula sa binabasa at tumingin kay Javier habang inilalagay sa aparador ang mga damit niya. "Kamusta si Eliseo? Ayos na ba siya?" Seryosong tanong ni Jericho. "Huwag ka mag-alala. Ganap din siyang gagaling, sabi ni Tio." Napaisip si Jericho saglit habang patuloy na inilalagay ni Javier ang mga damit niya sa aparador. "Alam mo ba, nakakaiyak yung mga sinabi mo sa dambana?" Sambit ni Javier. "Hanggat magiging maayos si Eliseo, natupad ang layunin nito." Sagot lang ni Jericho. "Hindi lang ito tungkol kay Eliseo, di ba? Sinadya mo talagang sabihin yun. Alam kong galing yun lahat sa kaibudturan ng puso mo. Kaya kasama ako maniniwala sa mga pangako mo." Nakangiting saad ni Javier. "May tutumbok ba ito, Javier?" Masungit na tanong ni Haring Jericho. "Naku, wala naman. Hindi ko kasi akalain na makikita kitang umiyak sa multo. Hindi ka naman ganyan dati, pero may nakita akong mga luha na dumaloy sa iyong mga pisngi. Nakakatuwang makita ito sa bagong sensitibo at emosyonal na bahagi sa'yo. Ito ang nababagay sa'yo." Mahabang lintaya ni Javier na patuloy na nakangiti. "Manahimik ka, Javier, kung ayaw mong mapasama." Banta ka agad ni Jericho. "Ha? Kala ko talaga nagbago ka na." Sabay padabog na isinara ni Javier ang aparador. Itiniklop naman ni Jericho ang librong pinangkukunwaring binabasa niya. "Ayokong maging kasing tanga mo at kasing pangit mo." Sabay nag-walk out si Jericho. "Kung ganun, wala rin pagkakataon na magyakap tayo katulad ng ginawa mo sa multo?" Pangaasar ni Javier sabay ibinuka ang kanyang mga braso. Napahinto sandali si Jericho sa pagpihit ng seradura ng pinto. Dahan-dahan itong lumingon at nakita ni Javier ang panlilisik na mga mata ni Jericho. "Naku po, yari na!" Tumakbo si Javier pero mabilis siyang hinabol ni Jericho. Napag-ikot-ikot sila sa dressing screen hanggang sa nahuli siya ni Jericho at malakas na binatukan sa ulo. "Ah!" Alumpihit na sigaw ni Javier nang sunod-sunod siyang kutusan ni Haring Jericho. Simula nang mapalaya si Michelle sa Taraveda ay nagpalaboy-laboy na ito kung saan-saan. Maraming bayan ang nilapitan niya ngunit walang sino man ang tumanggap sa kanya hanggang sa maisipan niyang pumunta sa lugar kung saan lumaki si Javier. Mababait ang mga tao rito, hindi tulad ng mga naunang bayan na nadaanan niya dahil buong-buo siyang tinanggap ng mga tao. Noong unang beses kasing magpunta sila rito ay tinulungan nila ang mga taga-baryo mula sa mga barbaro na nang-aapi at nagmamalabis sa baryo. Kaya walang pag-aatubiling kinupkop ng mga tao si Michelle. Dahil sa nangyaring iyon ay bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Mas lalong gumanda ang pangkabuhayan nila dahil sa tulong at katahimikang iniwan ni Jericho. Simula noon ay hindi na sila inatake ng walang kaluluwang mga barbaro. Matagal silang namuhay ng payapa at tahimik. Naging masagana palagi ang kanilang mga ani, kaya laking pasasalamat nila sa grupo ni Jericho dahil kung wala ang tulong nila, hanggang ngayon siguro ay inaalipin pa rin sila ng mga barbaro. Tumira si Michelle sa bahay ni Maria na siyang nag-alaga at nagpalaki kay Javier. Naikwento na rin ni Michelle kay Maria ang nangyari sa kanya, kaya nalungkot ito ng bahagya. Gayunpaman, ipinangako ni Maria kay Michelle na hanggat nabubuhay siya ay may tahanan nitong masisilungan. Napakabait ng ginang kay Michelle. Lahat na siguro ng kailangan ng dalaga ay naibigay na niya. Subalit dahil likas na mahiyain ay tumutulong si Michelle sa mga gawaing bahay. Naglilinis siya ng lamesa, naguhugas ng mga pinggan at nag-iigib ng tubig. Kapag may bakanting oras naman siya ay naggugupit siya ng mga damo sa bakuran at nagtatanim din ng mga gulay sa sakahan.
Kahit medyo mahirap ang trabaho ay ginagawa pa rin ito ni Michelle bilang kapalit man lang sa naitulong sa kanya ni Maria. Nagpapasalamat siya dahil kinukup siya nito ng walang pag-aalinlangan. Pinatira siya sa bahay ng walang kapalit, kaya wala nang mahihiling pa si Michelle. Mas gusto niya dito. Masaya at mas komportable ang mga gawain kumpara sa nakasanayan niyang gawin sa palasyo. Subalit minsan, may lungkot sa puso niya ang hindi niya maitanggi. Palagi niyang naiisip si Jericho sa tuwing nag-iisa siya. Naaalala niya madalas si Jericho kapag nakikita niya ang singsing na nasa kamay niya. Suot-suot pa rin niya ito hanggang sa umalis siya at hindi niya ito itinapon. Iniingatan niya itong mabuti bilang alaala man lang sa nagwakas na pag-iibigan nila ni Jericho. Sinisisi niya minsan ang sarili dahil sa nangyari. Kasalanan niya ang lahat kung bakit nasira ang matagal na pag-iibigan nila ni Jericho. Para sa kanya ay habang buhay niya itong pagsisisihan hanggat sa nabubuhay siya. Isang umaga ay maagang gumising si Michelle upang asikasuhin ang maliit na bakuran. Magtatanim siya ng mga gulay para may maitabi sila sakaling biglang dumating ang taglamig. Habang nagtatrabaho siya ay suot niya ang pulang damit ng pangkatulong na isinuot niya 4 na taon na ang nakakaraan. Huminto siya para maghabol ng hininga at ipinasok niya ang singsing sa isang manipis na string, saka isinabit sa leeg niya. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga yabag ng mga kabayo na paparating patungo sa kanya. Nagpanik kaagad si Michelle nang magsimulang magtakbuhan ang mga taga-nayon. Wala silang ideya sa mga nangyayari. Sumisigaw ang mga tao habang sinusubukang takasan ng mga barbaro na nagmula pa sa kabilang bayan. Dahil dito, yumuko si Michelle sa likod ng isang dingding sa gilid ng bakuran. Pinagmasdan niya ang mga barbaro habang inaatake ang mga taga-baryo. Hindi man lang makalaban ng mga ito dahil sa sorpresang pagsulpot ng mga barbaro. Karamihan din sa nakatira sa baryo ay puro mga babae, kaya kung tutuusin ay walang laban ng mga ito sa matataas na mga armas. Gayunpaman, may mga kalalakihan din ang sumubok na lumaban. Nakipag-agawan sila ng armas, subalit kamatayan lang din ang kinahantungan nila sa dekalibring sandata ng mga barbaro. Walang awa silang pinagpapatay habang kinakamkam ang kanilang mga ari-arian. Naging marahas at madugo ang pagdating ng mga barbaro. Wala silang pinapalampas sa mga nagtatangkang lumaban, mapabata man o matanda. Kaya ang iba ay mas pinili na lang na ipamigay ang kanilang mga ari-arian kesa magmatigas pa. Naisip nilang mas mahalaga ang buhay kaysa sa kayamanan. Mapapalitan din naman ito kahit maghirap sila ng matagal kumpara sa buhay na hindi na maibabalik pa. Samantala, habang tahimik na nakamasid ay isang barbaro ang nakakita kay Michelle. Nakasakay ang lalaki sa puting kabayo habang tumatakbo patungo sa isang stand ng kalsada. Dahil dito, napatakbo si Michelle sa likod ng bahay para takasan ang barbaro. Lumiko siya sa isang kalye, ngunit may nakaharang na isang barbaro sa kanyang daraanan. Bumaba kaagad sa kabayo ang barbaro nang maispatan siya nito. Sinubukang umatras ni Michelle, subalit nagulat siya nang sumulpot sa kanyang likuran ng ilan pang mga barbaro. Mabilis na pinalibutan ng dalaga ng mga hayok na kalalakihan. Itinaas ng bumaba na si Gamael ang kanyang espada para hampasin si Michelle, ngunit hinarang siya ng pinuno nila na si Agustos. Mabilis nitong nahawakan ng braso ni Gamael at tumingin sa nakayukong si Michelle na kasalukuyang nanginginig sa takot. "Teka, wag mo na," wika ni Agustos. Binaba naman ni Gamael ang espada at isinukbit uli sa scabbard. Kasunod nito ay lumapit si Agustos, ngunit umiwas si Michelle nang tumagilid si Agustos upang tingnan siyang maigi sa muka. "Mukhang may nakatago palang kayamanan sa baryong ito. Sayang naman kung ililigpit pa." Nakangising wika ni Agustos kaya mas lalong natakot si Michelle. Isang matipuno at kayumangging lalaki ang nakatitig sa kanya na parang kakainin siya ng buhay. Matangkad ito at may mga silver armor itong nakabalot sa katawan.
Nagtilamsikan ng pulang likido nang iwas-iwas niya sa hangin ng espada niya, sabay ipinasok sa scabbard. Tumingin ito sa mga alagad niya pagkatapos ay sinenyasan sila na igapos ang dalaga at ibitbit sa kabayo niya. Ah! Pakawalan niyo ako! Pagpupumiglas ni Michelle, ngunit wala itong magawa sa mga tauhan ni Agustos. Nasilip pa ni Maria mula sa pinagtataguang kuwadra kung paano umalis ang mga barbaro sa baryo kasama si Michelle. Nag-alala tuloy sila sa kaligtasan ng dalaga pero wala din siyang magawa para tulungan ito. Ang tanging nagawa niya na lang ay magdasal na sana ay maging ligtas pa rin ang dalaga at hindi ito saktan ng mga barbarong dumukot sa kanya. Samantala, patuloy na sinusundan ni Javier si Jericho sa koridor habang mabilis at walang humpay na naglilintaya sa batang hari. Hindi ko sinasabing hindi nararapat. Ibig kong sabihin, ikaw ang hari sa atin at syempre kagustuhan mo yan, walang duda dyan. Pero maaaring mas mainam ang aking pinili, di ba? Alam kong pihikan kang hari, nararamdaman kong kailangan kong sabihin ng isang bagay sa pamamagitan ng mahigpit na pananalita. Na ang mga damit na ito ay dapat lamang isuot tuwing... Napahinto sa pagsasalita si Javier. Pwede ba, Javier? Tumigil at humarap si Jericho kay Javier na may seryosong tingin. Ano yun, kamahalan? Tanong ni Javier. Gusto kong may gawin ka para sa akin, ngayon na din mismo. Sambit ni Haring Jericho. Siyempre, talagang meron. Kahit ano, basta sabihin mo lang at walang problema sa akin. Ano man ang kailangan gawin. Wika ni Javier na may malawak na ngiti sa mga labi. Pwede bang itikom mo yung bibig mo kahit isang oras lang? Nagpatuloy si Jericho sa paglalakad. Huminto sandali si Javier at napaisip bago nagpatuloy uli sa pagsasalita. Oo, kaya ko yun. Siyempre, kaya ko. Hindi yan Nanlilisik na lumingon si Jericho. Ako na talaga magsasara niya kapag hindi ka pa tumigil. Banta ni Jericho na nagpatuloy muli sa paglalakad. Nairita tuloy na sumunod si Javier. Pumasok si Jericho sa loob ng konseho kasama si Javier at humarap sa buong korte. Nakahilera sa kaliwa ang mga kabalyero niya habang nakatayo naman sa kanan ang mga opisyales ng konseho. Lumapit si Javier kay Mang Rigor na nakatayo sa tabi ng mga duke. Mga Ginoo, mga opisyales, kapwa ko kabalyero. Tulad ng alam ninyong lahat, ang pag-angkin ng Terra Veda sa mga lupaing sakop ng Mercia ay matagal ng pinagtatalunan. Ngayon ay maaari ko nang ipahayag na pagkatapos ng maraming buwan na kumpidensyal na negosasyon, ang kaharian ng Temet at Terra Veda ay opisyal nang nagkasundo. Mahabang wika ni Jericho, nagsimula namang magbulong-bulungan ng konseho. Ang iba ay nagbigay ng positibong opinyon, subalit ang ilan naman ay nagbigay lang ng maanghang na komento ukol sa pahayag ng hari. Mortal kasing kalaban ng Terra Veda ang kaharian ng Nemet. At noong panahon ng panunungkulan ni Haring Argo ay maraming buhay ang nagbuwis dahil lamang sa hindi pinagkakasundo ang termino at lupain ng dalawang magkalabang kaharian. Parehong magarbo at matataas ang ihi kung itinuring ang kanilang mga kaharian. Kaya napakahirap pagkasunduin ng dalawa. Ngunit ngayon ay tuluyan ng nag-iba ang ihip ng hangin nang si Jericho na ang naupo sa trono ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakakampante ang iba sa napagkasunduan dahil marahil ay isa lamang itong estratehiya ng kalaban upang kontrolin at angkinin ang kaharian para sa kanilang pansariling interes. Pero alam na ni Jericho ang magiging reaksyon ng konseho ukol sa usaping ito. Kaya naman, ipinaunawa niyang mabuti na hindi magiging balakid sa kanilang mga interes ang napagkasundo ang termino ng bawat kaharian. Patuloy pa rin nagdedebate ang mga opisyales na may kanya-kanyang saloobin, ngunit kalaunan ay tuluyan ring humupa pagkatapos ng ilang mga pasaring. Wala tayong dapat na ikatakot. Ito ay isang patas at marangal na kasunduan na mapapakinabangan ng dakilang kaharian. Higit pa rito, ang ating pagkakaibigan ay mapapatibay ng isang union na hindi masisira.
Ito ay ang aking kasal kay Prinsesa Marina. Pahayag ni Jericho na ikinagulat ng marami, lalo na si Javier at Mang Rigor. Mas lalong lumakas ang mga bulungan, ngunit nagsimulang pumalakpak ang buong korte sa magandang balita ni Jericho. Napansin ni Mang Rigor ang nakangangang panga ni Javier habang nakatitig kay Jericho. Halos hindi ito makapaniwala sa narinig at tila pinoproseso pa ng utak ang mga revelasyong pasabog ni Jericho. "Ngumiti ka lang dyan," wika ni Mang Rigor, ngunit umiling si Javier sa halip na matuwa. "Naniniwala akong hindi niya yun kagustuhan. Imposibleng magkagusto siya sa isang prinsesa na hindi niya pa nakita at lubos na nakilala." Saad ni Javier na di matanggap ang anunsyo. "Nako, iho, imbis na kumontra ka dyan, pumalakpak ka na lang at ngumiti kay Jericho. Kung ayaw mong makutusan na naman." Babala ng tiyuhin. Dahil dito, agad na naglagay ng malaking peking ngiti si Javier sa muka at napilitang makisabay sa palakpakan ng lahat. Pagkatapos ng mabilis na pagpupulong, ay sinundan ni Javier si Jericho pabalik sa kanyang kwarto upang tulungan ito sa paghahanda para sa pagsalubong sa mahalagang panauhin. Bukod dito ay may nais din siyang itanong at malaman kung bakit ganoon na lang kabilis ang desisyon nitong magpakasal sa prinsesa. "Bakit wala akong alam dito? Bakit wala kang sinabi?" Naguguluhang tanong ni Javier. "Yan ang ibig sabihin ng kumpidensyal, Javier. Iniingatan ito mula sa mga madadaldal at burara na tulad mo." Pang-aasar ni Jericho. "Hindi mo ito pwedeng gawin!" wika ni Javier. "Hindi, tama ka. Hindi ko nga kaya. O teka sandali, baka nakakalimutan mo ako ang hari kaya magagawa ko ito." Huminto sa paglalakad si Jericho at lumingon kay Javier. "Baka ibig mong sabihin ay medyo..." Ani ni Javier. "Medyo na ano?" Kumunot ang noo ni Jericho. "Na medyo malapit na?" Nagkunwaring walang ideya si Jericho ngunit matapos ng ilang saglit ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Javier. Kaya nagkaroon ito ng maliit na galit sa puso dahil naging malinaw na sa kanya ang sinasabi ni Javier at kung saan papunta ang usapan. "Sige Javier, pahihintulutan kitang sabihin mo ang nais mong sabihin." Paghahamon ni Jericho. Ano kasi..." Nagsimulang mataranta si Javier nang dumilim ang aura ng batang hari. "Ang ibig mo bang sabihin ay Michelle? Sinabi ko na sa iyong wag mo nang bangkitin ang pangalan niya." Galit na babala ni Jericho. "Kaya nga hindi ko binanggit eh." Sabay kamot sa ulo ni Javier. Nawala ang kaba niya nang napansin niyang medyo kumalma si Jericho. "Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na pinili ni Michelle na pagtaksilan ako? Ngayon, kailangan niyang tanggapin ang kinahinatnan niya. Malinaw na ba sa'yo yun?" Kalmadong sabi ni Haring Jericho. "Pero..." Naputol ang sasabihin ni Javier nang biglang tumaas ang kilay ni Haring Jericho. "Pero ano?" Nakakunot noong tanong ng hari. Wala. Huwag mo na lang itong isipin. Masyadong marami ka nang iniisip nitong mga nakaraang araw." Paliwanag ni Javier. "Tama, kaya huwag ka nang dumagdag pa, pwede ba?" Tumalikod si Jericho para umalis. "Maliban kung mahal mo pa rin siya." Biglang sambit ni Javier. Huminto si Jericho sa pintuan. Tinitigan lang ni Javier ang kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Jericho pagkatapos ay nagmadaling humakbang palapit kay Javier. "Sa oras na magsabi ka pa ng ganyan, isinusumpa kong isasama kita sa kanya. Itatapong kita kung saang lupalop man siya naroon. Naintindihan mo?" Huling babala ni Jericho bago umalis sa tiniwan si Javier na hindi nakareact. Kinagabihan, abala ang isang katulong sa paglalagay ng mga balumbon sa mga sisidlan sa istante. Inayos niya itong maigi sa mga dapat nitong kalagyan, sa kanya ito isinara ng mahigpit. Nilak niya ng mabuti ang pinto paglabas niya sa silid at naglakad ng tahimik sa koridor.
Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may isang nilalang na kanina pa nagmamasid sa kanya at sa ginagawa niya. Karoy, napatalon sa gulat ang katulong nang lumabas si Aragon mula sa madilim na bahagi ng sulok. Nakalapit ito agad sa kanya. Panginoon, sabay nagbawang katulong. Nakuha mo na ba ang hiniling ko? Ani ni Aragon. Hindi ganun kadaling gawin ang gusto niya gaya ng iniisip ko. Sagot ni Karoy. Sana hindi mo makalimutan ang tulong na ginawa ko sa iyo. Kalmadong wika ni Aragon. Hindi. Siyempre hindi, Panginoon. Nanginginig ang boses ni Karoy sa kaba habang hindi siya makatingin ng direkta kay Aragon. O kung gaano kasimple para sa isang lalaki na nasa posisyon ko na arestuin ka. Hindi ko dapat makitang nasayang lang ang ganitong kabataan sa murang edad. Sayang, marami ka pa naman magagawa. Pananakot ni Aragon. Pero hindi ko po yun magawa. Hindi ko kayang ipagkanulo ang tiwala ng aking hari. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo, Panginoon. Iminumungkahi ko pong sa iba nyo na lang po yan iutos. Kinakabahang pagtanggi ni Karoy. Kung ganon, mas gugustuhin mong ipagkanulo ako, Sarcastic na tumawa si Aragon. Siyempre, naintindihan ko. Nanumpa ka ng katapatan sa iyong amo. Ito ay kapuri-puri. Naisip ni Aragon na kapag pinilit niya pa si Karoy ay baka magsumbong na ito kay Jericho at mapurnada pa ang kanyang plano. Pero hindi basta-basta sumusuko si Aragon sa mga gusto niyang gawin kahit humantong pa ito sa madilim na paraan. Napabuntong hininga si Karoy nang banayad siyang tapakin sa balikat ni Aragon. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang titigilan na siya sa pangungulit ng matanda. Ngayon halika. Tandaan mo, ikaw o ako ay walang sasabing tungkol dito. Maliwanag ba? Nakangiting wika ni Aragon. Tumango si Karoy. Oo. Maliwanag. Nagulat si Karoy nang saksakin siya ni Aragon sa sikmura ng walang babala. Umupo sa sakit si Karoy at pinatumba siya ni Aragon gamit ang puwitan ng kutsilyo. Bumagsak siya sa sahig ng duguan. Lalo na ikaw. Sambit pa ni Aragon bago niya hinila ang mga binti ni Karoy at kinaladkad patungo sa madilim na bahagi ng silid. Matapos maitago ni Aragon ang katulong sa isang luma at abandonadong silid, lumabas siya sa palasyo at nagpunta sa kuta ni Prinsesa Raya. Pumasok si Aragon sa bahay at naabutan niya pang may ginagawa sa lamesa ang prinsesa. Matagal na niyang hindi na ito nabibisita dahil simula nang pumalpak ang huling plano nila ay nagsimula na rin siyang mag-ingat sa mga kilos niya. Markado na siya ng magtsuhin at alam ng magkasabwat sila ni Raya ngunit hanggat wala silang maipakitang ebidensya, mananatili siya sa pagsuporta kay Raya para pabagsakin ang Terraveda at agawin ang trono mula kay Jericho. Huli ka na naman. Anong naiisip mo kamong plano? Seryosong tanong ni Prinsesa Raya. May mga hindi inaasahan lang na pangyayari sa palasyo. Sabay isinara ni Aragon ang pinto. Sana hindi mo sasabihin sa akin na bibiguin mo na naman ako. Matalim ang titig ni Raya. Huwag ka munang magmadali. Sigurado kung may iba pa tayong pagkakataon sa hinaharap. Kailangan mo lang magpalakas saka tayo sasalakay. Nakangising paliwanag ni Aragon. Habang lumilipas ang mga araw ay lumalaki na ang kapangyarihan ng Terraveda, Aragon. Kung hindi tayo kikilos ngayon, wala tayong mapapala sa hinaharap, lalo na para sa iyo. Galit na wika ni Prinsesa Raya. Pero hindi ito madali, Prinsesa. Ang balumbom ng mga lagusan para sa pagkubkob ay selyado ng mga bantay. Hindi ko ito makuha-kuha dahil protektado ito. Masyadong maigpit ang mga kawal ngayon. Katwiran ni Aragon.
Ngunit tiniyak mo noon sa akin na maaari itong makuha at walang kahirap-hirap. Tapos ngayon nahaharap ka sa akin ng ganyan? O baka naman naduduwag ka na, Aragon? Huwag mong sabihing nababahag na ang buntot mo sa takot. Pangungot pa ni Raya kay Aragon. Hindi naman. Kailangan ko lang ng sapat na oras. Napahinto si Aragon. Tama na! Sigaw ni Raya, sabay napabuntong hininga. Matalim itong tumingin kay Aragon. Ang isang tao sa iyong katayuan ay maaaring magpunta saan man niya gusto. Nakalimutan mo na ba ang posisyon mo sa palasyo, Aragon? Medyo sarcastic na boses ni Raya. Bahagyang kinabahan tuloy si Aragon saka napalunok ng laway. Mukhang naiintindihan niya na ang gustong mangyari ng prinsesa. Pero hindi mo naman iminumungkahi na ako mismo ang magdadala ng panganib sa aking sarili. Saad ni Aragon pero umiling si Raya. Pero kapag nahuli ako, lumapit si Aragon. Mas mabuti kung sisiguruduhin mong hindi ka mahuhuli. Sambit ni Raya. Napatango na lang si Aragon. Kung ganun ay wala na siyang pagpipilian kundi gawin ang pinakamahirap niyang misyon.